In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang gabi sa ating lahat, mga nakikinig at nanonood ngayon. Meron naman tayong kunting katekesis ngayong gabi. Ang topic natin ay ang Kristiyanong mas piniling mamatay kaysa talikuran si Kristo. Totoo, noong unang panahon, may mga Kristiyanong mas piniling mamatay kaysa talikuran si Kristo. Samantalang sa panahon ngayon, marami ang kusang lumalayo sa Kanya dahil lamang sa maliit na pagsubok. Una, martir na piniling mamatay kaysa itakwil si Kristo. Halimbawa, si San Esteban. Ang unang martir ay binato hanggang mamatay dahil hindi niya itinanggi si Jesus. Ito ay nakasulat sa gawa. Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Kahit alam niyang mamamatay siya, nanatili siyang tapat. Pangalawa, ang pag-uurong sulong sa pananampalataya dahil sa problema sa buhay. Halimbawa sa ngayong panahon, kapag nawalan ng trabaho, nagkakasakit, o nabigo sa relasyon, tumitigil na sa pagsisimba at panalangin. Ang taong walang ugat ay nanatili lamang sa maikling panahon. Kapag dumating ang pagsubok, agad siyang tumatalikod. Nakasulat sa Mateo. Ang pananampalatayang mababaw, madaling bumigay. Pangatlo, ang pagpili sa kasalanan kaysa kay Kristo. Halimbawa ngayon, mas inuuna ang live-in, bisyo, pornografiya, sugal, at pandaraya kaysa sundin ang utos ng Diyos. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Ito ay nakasulat sa Roma. Tahimik na pag-renounce ito kay Kristo sa gawa. Pang-apat, ang pagkahiya kay Kristo sa harap ng tao. Halimbawa ngayon, ayaw mag-sign of the cross sa publiko. Ayaw ipagtanggol ang simbahan. Natatakot matawag na relihiyoso. Ang ikahihiya ko sa harap ng mga tao ay ikahihiya ko rin sa harap ng aking Ama sa langit. Ito ay nakasulat sa Mateo. Ang pananahimik ay anyo rin ng pagtatatwa. Panglima, ang pagpapalit ng pananampalataya dahil sa pangakong ginhawa. Halimbawa, sa panahon ngayon, lumilipat ng sikta dahil sa pangakong pera, himala o instant solusyon. Mag-ingat kayo na baka may dumating na magturo ng ibang ebanghelyo.
ito ay nakasulat sa Galasya. Hindi lahat ng maganda pakinggan ay totoo. Ang paalala ni Jesus para sa lahat, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, talikuran niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin, nakasulat sa Lucas. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang tapat kapag magaan ang buhay. Tunay ang pananampalataya kapag nananatili kahit